Hirap daw tularan ang ginagawa ni Ginang Evangeline tuwing Sabado at Linggo. Pinupuntahan niya ang ilang kabataan para sila'y turuan. Hindi man matatawag na milyonarya at kahit hindi opisyal ng gobyerno, siya'y naglalaan ng pera, panahon at pagmamahal sa mga taong hindi naman niya kadugo. Malawak, malinis at progresibo ngayon ang lungsod ng Davao. Pero sa mga lugar dito, ang parating dinarayo ng isang guro na aming nakilala ay ang barangay na malapit sa intersection na ito, ang Ulas. Good morning sila. Aiko, bilis mo, kay late na tayo. Halika. Every Saturday, magpunta ako sa bahay nila. Bahay-bahay ko yan, ma'am. Para din, that's the time na makita, mamit kong lula nila. Kaya may iba dyan, walang mga parents. Lula na lang. Iniwan sa mga parents. Di pa tugtang, gawa pa man po'y kwarta. Pero naanap po na ito, ano. May 2 taon nang binibisita ni Teacher Vangie ang mga bata ng Ulas. Ang kanyang misyon ang maibahagi ang salita ng Diyos sa mga bibong musmos. Karong buntag, mga bata, padayon ta sa atong good news class. Sing la la, shout out, clap my hands until Jesus Christ comes again. Higit 3 dekada nang nagtuturo si Teacher Vangie. Una siyang nagkatrabaho sa Davao del Norte. Noon pa man, nakasanayan na niya ang magturo tungkol sa salita ng Diyos sa mga bata. Yung mga Saturday, mga anak ko, mga bata ko, mga kalaro. So sila yung inumpisahan ko, magturo ko sa mga Bible story sa bahay. So doon nag-umpisa na hindi lang sa job ko na magtuturo sa school. Si Teacher Marie naman ang naging katuwang ng butihing guro sa kanyang pagtuturo tuwing Sabado. Tinatanong niya ako na wala kang lakad ngayon. Sama tayo sa Ulas. Ayun, sumama din naman ako with my kids pa yun before. Oo. And then, ayun, naibigan ko na rin. Hinahanap-hanap ko na Heavens made. Okay. Clap your hands. Pak. Ang walay mga kamot. Ang walay kamutan. Ang tao na dapat sa bata, paumpisa sa bata, magturuan na sila about spiritual things. Para kung habang sila lumalaki, andyan na yan sa puso nila ang Word of God na si Jesus Christ ang tagapagligtas nila. Then, magkaroon sila ng takot na magawa ng masama. Bagamat dalaga na, hindi raw nagsasawa si Anna May sa pagsama sa klase ni Teacher Vangie. Nitong nakaraang buwan lang siya hindi na nakakapunta dahil kamakailan lang ay pumanaw ang kanyang ina. Maka-enjoy sad kay ganahan ko magsabay-sabay bata kay ako ra may tiguang sila ha. Pero okay na lang po na sa ko bala ginaistoryahan ko sa mga silingan namo nga. Kanang sabay-sabay na siya dito kay kanang kuan lagi daw kanang ako ra di tiguang ana na lang pud ko sila. Bala nagakulay tiguang oy basta kay maka-experience na ko ginana. Kadalasan, abala sa paghahanap buhay ang mga magulang ng mga bata tulad ng ama't ina ni Christopher. Mistulang pangalawang ina na nila si Teacher Vangie na lubos na nahahabag sa kalagayan ng mga bata. Nagklase mi, pinadala ko sila ng lapis, or ballpen, mga. Ako mga lapis din nila, ma'am, ganito, Yun ang isa sa mga ipaproject ko sa mga estudyante ko, magbigay kayo ng lapis, yung May December, magbigay kayo ng lapis, kasi maawa ko, kahit mga lapis, mga ganito. Tingin ako sa kanila nung parang masaktan ka. Yung ibang mga bata, they are living sa mga luxurious, mga bagay, sila andyan. So okay naman ang mama. O sige, mas mabuti yun para matuto sila about sa Word of God, about sa God. So yun naman, yun nag-umpisa nga, interesado din sila.
By the word of the Lord were the heavens made. Ang kaibahan dyan sa Ulas, kasi malayo pa lang kami, pag nakita nila kami, parang makikita mo na welcome ka ng mga bata. Ay, andyan si Teacher Vanji, Teacher Mariana, God, kahit wala kang bitbit. So yun yung joy ng mo, puso na napifeel mo yung sa tuwing andon ka sa area, parang hindi po mapantayan. Tanggap naman daw ng pamilya ni Teacher Vanji ang pagbuhos niya ng oras para sa mga bata ng Ulas. Siguro naunawaan na lang nila man, pero I see to it na bago ko umalis sa bahay, may pagkain muna. Kagaya ka ng Saturday, alis ako maaga. Nagluto na ako sa almusal. 60 anyos na si Teacher Vanji pero hindi pa raw siya nagsasawa na maging tulay sa pananampalataya ng mga bata. Okay, ito Ibang saya ng araw ang umaapaw sa mga puso ng mga guro tuwing kapiling ang mga bata ng Ulas. Ngayong tag-araw, may wish daw ang mga bata na inilalambing nila kina Teacher Vanji. May isa ka bata nang sabi nga, nakaligo na ba ako swimming pool din. Then, naako ato din kung, ano man di, wala pa di mo kaligo ang swimming pool. Tananong ko sila, wala pa ma'am. Maligo ta ma'am, anak ba? So, yun, na-touch ko. Nga, nila, wala pa sila kaligo ang swimming pool, anak. Hindi matatapatan ng salapig ang halaga ng kaligayahang nais maibigay ng guro sa kanyang mga estudyante. Kaano ko sila kamahal, mahal na mahal. That is why nga, kung pwede, maghanap ko ng paraan nga matulungan ko sila kahit wala akong may tulong finansyal, pero ang ko na lang, makita nila na, ma-feel nila na kahit hindi parents sila, naglalaba pa rin sa kanila. Sa aming pagbabalik, saan kaya dadalhin ng bus ang mga bata ng Ulas?